Sa unang tingin ay iisipin mong lumalakad lamang sa isang tali o lubid ang mga langgam na ito. Pero maniwala ka man o sa hindi ay walang ibang kinakapitan ang mga langgam na ito kundi ang kanilang mga sarili. Marahil mapapaisip ka kung bakit nga ba kailangan pang gumawa ng tulay ng mga langgam na ito at bakit hindi na lang dumaan sa mismong kisame ng bahay. Tunay na maliit man sila kung ituring ay maraming bagay ang magdudulot sa atin ng kuryosidad. Katulad na lamang ng bakit nga ba nangongolekta ng dahon ang mga langgam na ito. Ilan lamang yan sa mga bagay na bibigyan natin ng kasagutan, kaya kumapit na ng mahigpit para sa panibagong video na siksik sa impormasyon at kaalaman. Lahat ng yan dito lang sa I1 TV. Sa masukal na kagubatan ng Amazon Forest, matatagpuan ang maliliit na nilalang na ito na tinatawag na leaf cutter ants. Ang mga leaf cutter ay nakuha ang kanilang pangalan mula sa kanilang ugali kung saan pinuputol nila ang mga dahon sa maliliit na piraso. Nagbabibrate ang kanilang mga ngipi ng ilang libong beses hanggang sa mapunit at magpira-piraso ang mga dahon. Ang mga dahon ng halaman ay maaaring nagtataglay ng toxins, pero gayunpaman ay makikitang tinatangay ng mga langgam na ito ang piraso ng dahon na kanilang kinuha. Pero para saan nga ba ang mga dahon na ito? Ang mga leaf cutter ants ay hindi kumakain ng mga dahon na kanilang inaani mula sa mga halaman. Sa halip, ginagamit nila ang mga ito upang mapanatili ang isang puting fungus na umusbong at tumubo sa kanilang mga fungal garden o pugad upang tumulong sa pagpapakain sa kanilang mga anak at sa buong kolonya. Ang mga fungus ang tanging pinagmumula ng pagkain ng mga langgam na ito. Kung wala ang mga workers o manggagawa ay hindi mabubuhay ang mga fungus na ito at kapag nangyari ito ay maaaring mawala o maubos ang kanilang kolonya. Nagsisimula ang fungal garden kapag ang isang reyna ay nagsimula na ng bagong kolonya. Sa pag-alis nito sa orihinal na pugad, kukuha ito ng bahagi ng fungus bilang pasimula. Dinadala niya ito gamit ang kanyang bibig hanggang sa makahanap ng bagong lokasyon upang mangitlog. Sa mga unang buwan, mananatili sa ilalim ng lupa ang reyna habang hinihintay nitong mag-mature ang kaniyang mga workers o manggagawa. Kapag nasa tamang gulang na ang mga langgam, ay kanya-kanya itong responsibilidad tulad ng mga manggagawa na siyang responsable upang mangolekta ng mga dahon para sa kanilang kolonya. Kung titignan ay tila maliit lamang ang mga piraso ng dahon na ito, pero para sa mga langgam ay higanting maituturing ang kanilang binubuhat dahil kung ikukumpara sa tao, ito ay katumbas ng pagbubuhat ng higit sa 600 pounds sa pagitan ng ating mga ngipin. Matiyaga nilang binibitbit ang mga ito patungo sa kanilang pugad. May ilang maliliit na langgam na nakikitang sumasakay sa piraso ng dahon. Ito ay upang protektahan ang carrier mula sa mga parasitic flies. Nariyan din ang banta ng mga predators tulad ng palaka na ang pangunahing target ay ang mga leaf cutter ants. Umaraw man o umulan ay matiyaga ang mga langgam sa paghahakot at anumang pagsubok ay hindi balakid para sa kanilang pagtatrabaho. Dinadala ng mga langgam na ito ang piraso ng mga dahon sa isang espesyal na chambers kung saan may mga langgam na nakatokang linisin at ayusin ang mga ito. Patuloy pa rin sila sa pagpipira-piraso ng dahon at kung minsan ay inilalabas nila ang kanilang mga dumi upang makatulong na ma-decompose at mabulok ang mga dahon. Matapos ito ay maglalabas sila ng spores na kanilang kinakalat sa mga dahon hanggang sa umusbong at tumubo ang mga fungus. Ang mga fungus na ito ay nagsisilbi nilang pagkain sa loob ng mahabang panahon.
Samantala, isang kahangahangang footage ang maaari nating mapanood kung saan libu-libong mga langgam ang makikitang dumadaan sa tulay na kanilang ginagawa. Pero gaya nga ng sabi ko kanina ay wala silang anumang bagay na kinakapitan kundi ang kanilang mga sarili. Ang mga langgam na makikita sa video ay tinatawag na army ants o maranbunta. Ayon sa uploader ng video na si Francisco Boni, ang mga army ants ay gumagawa ng tulay para sa kanilang planong pagsalakay sa higanteng pugad ng putakti. Pinag-interlock nila ng mabuti ang kanilang mga binti at katawan upang makagawa ng isang tulay na magkokonekta at magsisilbing daan. Pero bakit nga ba kailangan pang gumawa ng tulay ng mga langgam na ito at bakit hindi na lang dumaan sa mismong kisame ng bahay? Ayon sa mga eksperto, para sa mga langgam ay mas madaling sundan ang trail ng isang tulay na pababa at pagkatapos ay pataas kumpara sa isang balitad na paglalakad katulad ng paggapang sa kisame. Kapag nangyari kasi ang ganitong uri ng pag-atake, ang mga putakti ay kadalasang tumatakas at ang mga langgam ay hindi umaalis hanggat hindi nila ganap na nakukuha ang mga pulot o honey sa loob. Kinukuha din nila ang mga larva at itlog, pati na rin ang ibang putakti na hindi nakatakas. Kaya kung gagapang sa kisame ang mga langgam ay mahihirapan silang magbitbit habang sila ay naglalakad, kaya ang ganitong diskarte ay lubhang makakatulong para sa kanila. Ang paggawa ng tulay ay maaari nating makita sa mga langgam sa iba't ibang pagkakataon, kung minsan ay sa mga dahon ng puno at halaman. Ginagawa nila ito upang mapadali ang kanilang paglalakad patungo sa kanilang pupuntahan. Siguradong nakakita ka na rin ng ganitong senaryo kapag may baha at malalim ang tubig. Upang makaligtas sa baha, ang mga langgam ay nag-evolve ng isang kakayahan kung saan gumagawa sila ng tulay gamit ang kanilang mga katawan para itong balsa na nakalutang sa tubig na nagbibigay daan sa miyembro ng kolonya na makadaan papunta sa isang tuyong lugar. Bagamat sa una ay mahirap ang paggawa ng ganitong tulay, pero para sa mga langgam, ang pagkakapit-bisig at pagtutulungan ng bawat isa ay siguradong magbibigay daan upang ang lahat ay makinabang.